Nagsimula ang kwento habang nakikipaglaban ng party ng hero laban sa Demon King. Napakabangis ng Demon King, ngunit nagawa itong pigilan ng mga hero gamit ang magic. Nagpakawala ang Demon King ng isang napakalakas na pag-atake, ngunit naharang ito ng barrier ng mage. Ipinagpatuloy ng halimaw ang sunod-sunod na mapaminsalang pag-atake, ngunit bawat isa ay nasa salag ng mga kontra ng mga hero. Eksaktong naitugma ng party ang kanilang huling pag-atake, at tuluyan ng natalo ang Demon King. Pagbalik nila sa kastilyo, pinarangalan ng 4 na sage na tumulong sa hero na talunin ang Demon King. Bilang pagkilala sa kanilang mga nagawa, pinagkalooban sila ng hari ng isang napakataas na karangalan. Sila ang mga sage ng Fire, Earth, Water, at Wind. Sinabi rin ng hari na ibibigay niya sa kanila ang mga titulong nakalaan lamang para sa pinakamalalakas na mage. Inanunsyo niyang tatawagin na silang 4 Emperors, at namangha ang lahat. Sa mundong ito, tanging ang mga may dugong maharlika lamang ang maaaring magtaglay ng titulong Emperor. Hindi makapaniwala si Eftal na ipagkakaloob sa kanila ang ganoong mga titulo, at labis siyang nagalak sa karangalang iyon. Kinilala ng hari na sa mundong ito ng magic ay hindi si Eftal ang pinakamakapangyarihan. Gayunpaman, karapat-dapat niyang makamit ang isang dakilang titulo, at mula ngayon ay makikilala siya bilang ang Lightning Emperor. Ipinagkaloob din sa iba pang mga sage ang kani-kanilang mga titulo, at pinalakpakan sila ng lahat. Habang nagdiriwang ang mga tao, hindi napigilan ni Eftal ang maging emosyonal. Matapos ang 40 taon ng pag-aaral ng magic, sa wakas ay kinilala rin ng lahat ng kanyang pagsisikap sa pinakamataas na paraan. Makalipas ang maraming taon, sinabi ng apprentice ni Eftal na si Merlin na handa na ang almusal. Inaasahan ni Eftal ang araw na iyon dahil mapupuno ito ng pagsasanay. Nang araw ding iyon, sinanay ni Eftal ang kanyang mga estudyante at pinuri niya sila dahil sa mahusay nilang ginawa. Habang sinusubukang panatilihin ng isang spell, nahulugan ng isang estudyante ng bato ang sarili nitong ulo, at pagkatapos ay pinaalalahanan ni Eftal ang lahat na panatilihin ang kanilang focus. Ipinaliwanag niyang kung hindi sila makakapag-focus, hindi nila mapapanatili ang kanilang magic circle habang nag-chant. Kalaunan ay sinabi ni Eftal na bitawan na nila ang spell, at malinaw na ubos na ang lakas ng mga estudyante. Sinabi niyang oras na upang subukan nilang muli ang level 4 spells, ngunit sinabi ni Merlin na dapat muna siyang magpahinga. Nabigla si Eftal sa pag-aalala nito para sa kanya, ngunit tiniyak niyang ayos lamang siya. Sa pagbabalik tanaw, ipinakita na natagpuan ni Eftal si Merlin matapos ang isang malaking sakuna. Ang ina nito ay isang demon na namatay matapos madamay sa labanan ng hero laban sa Demon King. Sigurado si Eftal na wala nang alaala si Merlin tungkol doon, ngunit siya mismo ang pumatay sa napakaraming miyembro ng kanyang angkan. Dahil dito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding guilt, lalo na't labis siyang inaalala ni Merlin. Isinantabi ni Eftal ang kanyang iniisip at muling pinaalalahanan ng mga estudyante kung paano gamitin ang level 4 spells. Sabik na sabik si Merlin na maturuan tungkol sa level 6 spells, ngunit itinuro ng ibang mga estudyante na masyado pang maaga para rito. Sinabi ni Eftal na tulad ng dati ay napakasigla ni Merlin, at agad naman itong sinabi na iyon ay dahil siya ang pinakamahusay na estudyante ng Lightning Emperor. Hindi tumugon si Eftal nang tawagin siya sa titulong iyon, at sa halip ay nagtaka kung bakit ganoon na lamang ang pagmamadali ni Merlin. Ipinaalala niyang napakahalaga ng mga pundasyon, kaya kailangan muna nilang sanayin ang kanilang concentration. Agad namang sinabi ni Merlin na kailangan niyang magmadaling lumakas, ngunit pinigilan niya ang sarili bago niya masabi ang tunay na dahilan. Maya-maya, ipinakita kung ano talaga ang nagtutulak kay Merlin. Tumayo siya sa harap ng isang mapanganib na kagubatan at sinabi sa sarili niyang hindi siya dapat matakot. Nanginginig sa takot si Merlin habang pumapasok sa kagubatan, ngunit patuloy niyang hinihikayat ang sarili na magpatuloy. Sa huli ay nakarating siya sa isang kuweba at sinabi niyang kailangan niyang talunin ang halimaw na naninirahan sa loob nito. Ito lamang ang tanging paraan para tunay na matawag ni Merlin ang sarili bilang pinakamahusay na estudyante ng Lightning Emperor. Kapag naabot niya iyon, siya na ang magtuturo sa lahat upang hindi na kailangang gawin pa iyon ni Eftal. Ang tanging hiling ni Merlin ay ang tuluyan ng makapagpahinga at makapag-relax si Eftal. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang lahat dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay makikitang nagtatakbuhan si Merlin para iligtas ang kanyang buhay. Hinahabol siya ng halimaw mula sa kuweba at hindi siya makapaniwalang walang epekto rito ang level 4 magic. Wala ni isang pinsalang naidulot ang kanyang mga pag-atake, kaya iisa na lamang ang natitira niyang pagpipilian. Humarap siya sa halimaw at nagsimulang mag-chant ng isang incantation. Habang inihahanda niya ang kanyang pag-atake, ipinaalala niya sa sarili na mag-focus tulad ng itinuro ni Eftal. Hindi yun madali dahil naghahanda siya ng isang level 6 spell habang mabilis na papalapit ang halimaw. Malapit na siyang maabot ng pag-atake kaya agad niyang pinakawalan ang spell. Tuwang-tuwa si Merlin nang makitang gumana ito, ngunit panandalian lamang iyon.
Sobrang lakas ng halimaw kaya nagawa pa rin itong umatake. Nalagay sa matinding panganib si Merlin habang papalapit ang halimaw upang wakasan ang kanyang buhay. Laking ginhawa niya nang makita niyang dumating si Eftal upang iligtas siya. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Eftal at ipinaalala na sinabi na niyang huwag siyang lalapit sa kagubatang iyon. Humingi ng paumanhin si Merlin at sinabi ni Eftal na makinig siyang mabuti. Ipinaliwanag niyang siya ang may pinakamalaking potensyal sa lahat ng kanyang mga estudyante, ngunit masyado siyang nagmamadali. Sinabi rin niyang ang kapangyarihang minamadaling makamit ay hindi tunay na kapangyarihan. Biglang natakot si Merlin nang muling maghanda ang halimaw sa pag-atake. Hindi man lang hinarap ni Eftal ang halimaw dahil mas naiinis pa siya sa pagputol nito sa kanyang lektura. Sa isang simpleng kumpas lamang ng kanyang kamay, pinakawalan ni Eftal ang isang level 10 spell. Nilamon ng napakalakas na pag-ataking iyon ang malaking bahagi ng kagubatan at napamangha si Merlin sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos nito, lalo siyang humanga sa lakas ni Eftal. Sinabi ni Eftal na sapat na ang kanyang pag-aaral para sa araw na iyon kaya pinauwi niya si Merlin. Ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa at umubo ng dugo. Isinumpa ni Eftal ang kanyang karamdaman at napagtanto niyang nakita ni Merlin ang kanyang pagbagsak. Inamin ni Merlin na hindi iyon ang unang beses at alam niyang may malubha itong sakit. Inihayag niyang iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang matuto ng napakabilis upang matulungan siya. Nabigla si Eftal nang malaman niyang lahat ng pagsisikap ni Merlin ay para sa kanyang kapakanan. Iginiit ni Merlin na kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili at dapat siyang magpahinga hanggat maaari. Ngunit ipinaliwanag ni Eftal na wala na siyang gaanong natitirang oras kaya wala rin siyang oras upang magpahinga. Hindi maintindihan ni Merlin kung bakit patuloy pa rin siyang nagsasanay ng magic kahit napakalubha na ng kanyang kondisyon. Ipinaliwanag lamang ni Eftal na nais niyang sanayin ang mga mahuhusay na estudyanteng susunod sa kanya. Tulad ni Merlin, sinabi rin niyang minsan ay pinangarap niyang maging pinakamalakas sa buong mundo. Lahat ng mage ay nangangarap na maging pinakadakila sa kasaysayan at hindi siya naiiba. Sa kasamaang palad, napagtanto niyang hindi na niya kailanman maaabot ang pangarap na iyon. Hindi makapaniwala si Merlin sa kanyang narinig dahil alam niya kung gaano kalakas si Eftal. Sinabi niyang ang Lightning Emperor ang pinakamalakas sa kanilang lahat at itinuro pa niyang ngayong araw lamang ay gumamit ito ng level 10 spell ng walang kahirap-hirap. Inamin ni Eftal na totoo iyon, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Kung ihahambing sa mga nakababatang mage at sa kanilang likas na talento, alam niyang hindi na siya makakasabay sa kanila. Maging noong labanan laban sa Demon King, nahihirapan na siya kahit siya ang pinakamatanda sa kanilang grupo. Kinabukasan, dumating ang isa sa mga estudyante ni Eftal dala ang isang napakahalagang balita. Ipinahayag nito na natapos na ng Flame Emperor ang kanyang teorya tungkol sa magical aptitude. Nabigla si Eftal at agad niyang sinuri ang mga detalye. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa dahil matagal nang pinaniniwala ang imposibleng matuklasan ng magical aptitude ng isang tao. Namangha si Eftal nang mabasa niya kung paano talaga ito ginagawa. Tulad ng dati niyang inaasahan, muling pinatunayan ng Flame Emperor na isa itong tunay na henyo. Nagtanong ang isa sa mga estudyante ni Eftal kung ano ang balak niyang gawin, kaya sinabi ni Eftal na dapat nila itong subukan. Tinipon niya ang kanyang mga estudyante at inihanda ang lahat upang malaman ang magical aptitude ng bawat isa. Ang unang hakbang ay ang paglalagay ng isang hibla ng buhok ng susuriin sa isang maliit na vial. Pagkatapos ay inilulubog ito sa espesyal na magic water na inihanda para sa bawat elemento. Si Merlin ang unang sumailalim sa pagsusuri at namangha ang lahat ng mag-react ang kanyang buhok sa magic water. Kumikinang ang asul at berdeng vial kaya nagtataka sila kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon sa isinulat ng Flame Emperor, ang liwanag at lalim ng kulay ang nagpapakita ng rango mula E-rank hanggang S-rank. Sa resulta ni Merlin, maliwanag at matingkad ang berdeng at asul na kulay. Ibig sabihin, mayroon siyang S-rank aptitude sa water at wind. Samantala, pula at kayumanggi naman ang iba pang test tube kaya nangangahulugan itong C-rank ang kanyang fire at B-rank ang kanyang earth. Namangha ang lahat ng estudyante, ngunit napansin ni Eftal na tila wala lamang iyon kay Merlin. Gayunpaman, siya ang nagpalaki rito mula pa noong sanggol ito kaya alam niya ang tunay na ibig sabihin ng resulta. Batay sa alam niya tungkol sa magical aptitude ni Merlin, 100% tama ang pagsusuring ito. Ang kasalukuyang paraan ng pag-aaral ng magic sa mundong ito ay ang pagpapaaral muna sa isang estudyante ng mga pangunahing spell ng lahat ng elemento. Pagkaraan ng ilang panahon, saka pa lamang nila huhulaan kung saan ang kanyang aptitude. Ngunit sa pamamagitan ng pagsusuring ito, malalaman na nila ang resulta sa mismong araw na magsimula silang mag-aral. Biglang itinaman ni Eftal ang sarili nang mapagtanto niyang mula ngayon ay malalaman na ang magical aptitude ng isang tao sa mismong oras ng kanyang kapanganakan. Nangangahulugan din iyon na mas maaga nilang masasanay ang tamang aptitude at mas lalo silang lalakas.
Nais ding subukan ni Eftal ang sarili, ngunit sinabi ni Merlin na isa na siya sa Four Emperors. Naging interesado rin ang iba pang mga estudyante kung ano ang magiging resulta, kaya inihanda ni Eftal ang sarili. Naisip niya na kahit hindi niya naabot ang pinakamataas na antas ng magic, gusto pa rin niyang malaman kung nagkaroon ba siya ng talento upang maabot yon. Daan-daang beses siyang nagsumikap ng higit kaysa sa iba. Mas malaki pa ang ibinuhos niyang pagsisikap kaysa sa tatlo pang emperor, at hindi man lamang iyon nagkalapit. Kaya gusto niyang makita kung ano sana ang maaari niyang marating kung alam niya ang kanyang magical aptitude ng may 100% katiyakan. Laking gulat ng lahat ang ipakita ng pagsusuri na walang kulay ang resulta ng kanyang water. Ang walang kulay ay nangangahulugang wala siyang aptitude, ngunit tumanggi iyong paniwalaan ng mga estudyante. Imposibleng walang kahit anong aptitude si Eftal, at sumang-ayon din siya rito. Ang kawalan ng aptitude ay nangangahulugang walang kahit isang spirit ang magbibigay ng kanilang pagpapala sa iyo. Hirap na hirap tanggapin iyon ni Eftal at pilit niyang ipinaalala sa sarili na siya ang Lightning Emperor. Sigurado si Merlin na may mali sa kanilang ginawa kaya sinabi niyang ulitin nila ang pagsusuri. Agad namang pumayag si Eftal kaya paulit-ulit nilang isinagawa ang test. Ngunit gaano man karaming beses nila itong ulitin, nanatiling walang kulay ang vial. Sa huli, napilitan si Eftal na tanggapin na wala talaga siyang magical aptitude. Doon niya napagtantong may katuturan ng lahat dahil noon pa man ay mas matagal na siyang matuto ng magic kaysa sa iba. Ang walang katapusang pagsisikap lamang ang dahilan kung bakit niya nalampasan ang karamihan. Napag-isip-isip niyang ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman natalo ang ibang emperor at kung bakit palagi nila siyang nahihigitan ay dahil wala talaga siyang magical aptitude. Habang unti-unti niyang tinatanggap ang simpleng katotohanan iyon, muli na namang nagsimulang bumigay ang kanyang katawan. Lalong lumala ang kalagayan ni Eftal habang mas lumalakas ang kanyang pag-ubo at sinubukan siyang alagaan ni Merlin. Sa kasamaang palad, napakasama na ng kanyang kondisyon kaya sinabi niyang lumayo muna ito upang hindi makita kung gaano nakalala ang kanyang kalagayan. Habang patuloy na nilalabanan ni Eftal ang kanyang karamdaman, naisip niya na noon ay palagi niyang pinaniniwala ang maaabot niya balang araw ang pinakamataas na antas ng magic. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya kailanman nalampasan ang pader na tinatawag na talento. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang mga pangarap at pag-asa sa buhay. Tinawag niya ang sarili na isang kahabag-habag na tao at napaisip kung ano kaya ang mangyayari kung nabigyan pa siya ng mas maraming panahon. Unti-unti nang nawawala ang kanyang buhay, at sa halip na pumanaw ng mapayapa, nilisan niya ang mundo na puno ng walang katapusang pagsisisi. Nilamon siya ng matinding pagkabigo, ngunit wala na siyang natitirang oras at tuluyan nang nagwakas ang kanyang buhay. Sa mismong sandaling iyon, biglang nag-activate ang isang misteryosong skill at ginamit nito ang second reincarnation. Napadpad si Eftal sa isang maliwanag na lugar at saka lamang niya naalala ang isang bagay. Huli siyang napunta roon 50 taon na ang nakalipas at ngayon lamang niya naalala na mayroon pala siyang reincarnation skill. Isang Diyosa ang nagpakita sa kanyang harapan at naalala niyang dito niya ito unang nakilala. Nangyari iyon matapos siyang mamatay sa kanyang unang buhay sa isang mundong naiiba sa huli niyang pinanggalingan. Binati siya ng Diyosa at ipinaalala ang lahat ng nangyari noon. Ang skill ni Eftal na tinatawag na Indomitable ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang ipagpatuloy ang pagtahak sa kanyang layunin nang hindi kailanman sumusuko. Nagulat si Eftal, ngunit ipinaliwanag nito kung bakit hindi siya kailanman sumuko sa anumang bagay. Pagkatapos ay sinabi ng Diyosa na oras na para sa kanyang second reincarnation. Katulad ng dati, maaari siyang pumili ng 2 panimulang bonus skill. Nag-alok ang Diyosa ng ilang pagpipilian, ngunit tinanggihan ni Eftal ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag niyang dala pa rin niya ang lahat ng kaalaman sa magic na natutunan niya sa loob ng 2 buhay. Kung mabibigyan lamang siya ng mas maraming oras upang magsikap at lalo pang lumakas, sapat na iyon para sa kanya. Nagulat ang Diyosa ngunit lubos niya itong naunawaan. Naabot ni Eftal ang rango ng 4 emperors kahit wala siyang magical aptitude. Hindi yun dahil lamang sa kanyang skill, kundi dahil sa tibay ng kanyang kalooban. Handa na si Eftal kaya isinailalim siya ng Diyosa sa kanyang second reincarnation. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Eftal sa isang bagong katawan at bumalik sa kanya ang napakaraming alaala. Habang nakatingin siya sa salamin, ipinaalala niya sa sarili na siya si Eftal, ang Lightning Emperor. Maya-maya ay dumating ang kanyang ina upang sabihing handa na ang almusal. Habang kumakain sila, pinag-isipan ni Eftal ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa second reincarnation skill na ibinigay ng Diyosa, pangatlong buhay na niya ito. Mula nang mag-4 na taong gulang siya, unti-unti nang bumalik ang mga alaala ng dati niyang sarili. Ipinangako niya sa sarili na sa pagkakataong ito ay tunay na niyang mamamaster ang magic. Nagkataon namang ang naalala niya ngayong umaga ay kung paano ihanda ang tubig para sa magical aptitude test. Ayaw nang magsayang ni Eftal ng oras kaya agad niyang sinubukan ang sarili.
Sa kasamaang palad, tulad ng inaasahan niya, nanatiling walang kulay ang tubig. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na muli niyang marating ang kanyang limitasyon kapag natutuhan na niya ang level 10 spells, katulad ng nangyari noong nakaraan. Bigla namang lumitaw mula sa kung saan ang isang napakalaki at nakakatakot na dragon, at napansin ni Eftal na kulay crimson ang mga mata nito. Malinaw na may taong nagpagalit dito, hinahabol ang dragon ng ilang knight at agad na napagtanto ni Eftal na nasa panganib ang kabisera. Agad siyang tumakbo upang habulin ito, ngunit bigla siyang huminto nang may maalala siya. Kaya niyang makipaglaban sa halimaw na iyon nung nasa rurok pa siya ng kanyang lakas. Ngunit ngayon ay 4 na taong gulang pa lamang siya. Naisip ni Eftal na kung nalaman lamang niyang mangyayari ito, sana ay nagkatawang tao siyang muli sa isang katawan na kayang gumamit ng magic. Ganap na siyang walang kapangyarihan ngayon at ang tanging naaalala niya ay ang dati niyang sariling spell. Isa itong orihinal niyang level 10 spell, bigla na lamang, habang iniisip niya ang spell na iyon, kusa itong nag-activate ng walang babala. Napakalaki ng magic circle at agad itong nagpakawala ng napakalakas na pag-atake ng kidlat. Direktang tinamaan ng spell ang nakakatakot na dragon at tuluyan itong winasak. Napatitig si Eftal sa gulat dahil hindi niya maintindihan kung paano niya natalo ang halimaw. Mas lalong nalito ang mga knight at napaisip kung tinamaan ba ng kidlat ang dragon. Napatingin si Eftal sa kanyang kamay habang unti-unti niyang napagtatanto ang nangyari. Muli siyang isinilang sa mundong ito na taglay pa rin ang kakayahang gumamit ng magic mula sa rurok ng kanyang nakaraang buhay kahit 4 na taong gulang pa lamang siya. Makalipas ang ilang panahon, pinag-isipan ni Eftal ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. 3 taon na ang lumipas mula nang muling magkatawang-tao ang dati niyang sarili sa katawang ito at napakarami na niyang sinaliksik. Ang natuklasan niya ay ang mundong kinaroroonan niya ngayon ay ang parehong mundong dati niyang tinirhan, ngunit 400 taon na ang nakalipas mula noon. Kinaumagahan, dumating ang isang lalaki sa bahay ni Eftal. Pinasalamatan siya ng ina ni Eftal sa pagpunta nito at sinabi nitong wala iyon. Ipinaliwanag ni Eftal na silang dalawa lamang ng kanyang ina ang magkasamang nakatira, at ang lalaking dumating upang magbigay ng pera para sa kanilang gastusin ay ang kanyang kapatid na si Fraser. Tinanong ni Fraser kung maayos ba ang kalagayan ni Eftal at nagulat siya nang makitang nagbabasa ito ng isang napakahirap na aklat sa murang edad. Sinabi ni Eftal na napaka-interesante para sa kanya ng mga libro. Dahil dito, nangako si Fraser na sa susunod ay dadalhan niya siya ng mga aklat bilang regalo. Sinabi ng ina ni Eftal na halatang namana niya iyon sa kanyang ama dahil mahilig din itong magbasa, at sumang-ayon si Fraser. Hindi naniniwala si Fraser na nauunawaan na ni Eftal ang nilalaman ng mga librong iyon dahil napakabata pa niya, ngunit sigurado siyang hindi magtatagal ay mamamaster din niya ang mga ito. Sinabi rin ni Fraser na tiyak na matutuwa ang kanilang ama. Dahil dito, napaisip si Eftal kung kailan niya kaya makikilala ang kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Fraser at ipinaliwanag na abalang-abala ang kanilang ama kaya nahihirapan itong maglaan ng oras. Malungkot na ipinaliwanag ni Eftal na hindi pa niya kailanman nakikilala ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay si Duke Orcot, isang napakahalagang tao sa larangan ng magic sa kaharian ng Azul. Isa rin itong inapo ng dating buhay ni Eftal kaya labis siyang naging mausisa kung ano ang ugali nito. Sa kasamaang palad, walang magical aptitude ang ina ni Eftal. Dahil dito, hindi siya gusto ng asawa ni Duke Orcot at ng iba pa nitong mga kinakasama. Isa silang pamilya ng mga mage kaya hindi nila maintindihan kung bakit nagkaroon ng anak ang Duke sa isang babaeng walang magical aptitude. Labis na kinamuhian ng asawa ng Duke ang panig ng pamilya ni Eftal kaya ipinadala silang tumira sa isang liblib na lugar. Sa madaling salita, hindi kinikilala ng pamilya ng kanyang ama si Eftal bilang anak nito, kaya hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Muling humingi ng paumanhin si Fraser at nangakong kakausapin niya ang kanilang ama tungkol dito. Ipinaliwanag ni Eftal na si Fraser ang ikalawang anak ng asawa ni Duke Orcot. Naawa ito sa kanya at sa kanyang ina kaya ito ang nag-aalaga at tumutulong sa kanila, at isa itong tunay na mabuting tao. Naisip ni Eftal na anuman ang nangyayari sa kanyang paligid ay wala siyang pakialam basta't makapag-aral lamang siyang muli ng magic. Kalaunan, tinanong siya ni Fraser kung ano ang nais niyang gawin sa hinaharap dahil sa labis niyang pag-aaral. Masiglang ipinaalala ni Eftal na isa siyang inapo ng isang maalamat na mage. Sinabi niyang kapag umabot siya sa edad na 15, nais niyang pumasok sa Magic Academy sa kabisera upang mag-aral ng magic. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, agad siyang pinutol ng kanyang ina. Ipinaalala nitong katulad lamang siya nito dahil wala rin siyang magical aptitude. Ipinaliwanag ni Eftal na sa panahong ito ay normal na ang magical aptitude test, kaya alam na ng lahat na wala siyang magical aptitude. Sinabi ng ina ni Eftal na iniisip niyang pag-aralin na lamang si Eftal ng swordsmanship at ipadala siya sa military school. Sa tingin ni Fraser, napakagandang ideya yon at ibinunyag niyang nagtapos siya sa military school bilang top ng kanyang klase.
Inamin niyang noong una ay pinili lamang niya iyon dahil bata pa siya at gusto niyang magrebelde laban sa pagiging bahagi ng isang pamilya ng mga mage. Ngunit sa huli, napagtanto niyang iyon ang tamang desisyon. Bihira ang mga magic swordsmen kaya napakaganda ng pagtrato ng militar sa kanila. Maya-maya, nagpa siya si Fraser na dahil may oras pa siya sa araw na iyon, susubukan niyang tingnan kung paano humawak ng espada si Eftal. Tuwang-tuwa ang ina ni Eftal kaya agad siyang sinimulang sanayin ni Fraser. Humanga si Fraser habang sinasabihan si Eftal na lagyan pa ng lakas ang kanyang mga pulsuhan. Maganda ang ipinapakita ng bata kaya sinabi niyang malaki ang aptitude nito sa swordsmanship. Halos mawala na ng lakas si Eftal, ngunit may isang bagay siyang napagtanto. Noong una ay nagtataka siya kung bakit puro basic education at military science lamang ang itinuturo sa kanya ni Fraser. Ngunit ngayon ay naunawaan niyang mula pa sa simula ay gusto na pala siyang ipasok ni Fraser sa military school. Alam ni Eftal na malamang ay nag-aalala lamang ito dahil wala siyang magical aptitude. Bigla namang itinigil ni Eftal ang pagsasanay at sinabi kay Fraser na ang gusto talaga niyang pasukan ay ang Magic Academy. Sinubukan ni Fraser na ipaliwanag na may mga bagay na mahusay gawin ng isang tao at mayroon ding hindi. Ngunit sinabi ni Eftal na alam na niya yon, alam niyang wala siyang magical aptitude, ngunit mayroon pa rin siyang mana. Ibinunyag pa niyang kaya rin niyang gumamit ng magic kaya determinado siyang pumasok sa Magic Academy anuman ang mangyari. Sa kaibuturan ng kanyang isip, naalala ni Eftal na 400 taon na ang lumipas mula nang huli siyang nabuhay. Sigurado siyang kapag nakapasok siya sa Magic Academy, makakahanap siya ng paraan upang malampasan ang hangganan ng kanyang magic. Naunawaan siya ni Fraser kaya nag-alok ito ng isang kasunduan. Sinabi nitong gagamit siya ng isang spell ngayon din at kung magagawa man lang ni Eftal na gayahin ito, siya mismo ang personal na magrerekomenda sa kanya sa Magic Academy. Labis ang tuwa ni Eftal at agad siyang nagpasalamat kay Fraser. Ngunit sa kaibuturan ng isip ni Fraser, humihingi siya ng paumanhin kay Eftal dahil alam niyang medyo malupit ang kanyang ginagawa. Inaasahan niyang mabibigo si Eftal at masama ang kanyang loob dahil dito. Umaasa lamang siyang makakatulong iyon upang tanggapin ni Eftal ang realidad at maunawaan ang kanyang mga limitasyon. Sinabihan ni Fraser si Eftal na pagmasdan siyang mabuti at nagsimula siyang mag-chant ng isang mahabang incantation. Binigkas niya ang napakaraming salita, gumawa ng iba't ibang galaw, at pagkatapos ay pinakawalan ng spell. Hinati ng kanyang pag-atake ang isang puno sa dalawa at tuluyan siyang napagod. Ipinagmamalaki ni Fraser ang sarili dahil nagamit niya ang isang level 2 spell, at sigurado siyang para kay Eftal ay tila isang himala ang kanyang ipinakita. Ngunit labis siyang nagulat nang tanungin siya ni Eftal kung iyon na ba ang lahat. Wala man lang naipakitang paghanga si Eftal at hindi makapaniwala si Fraser sa kanyang narinig. Agad niyang ipinaliwanag na nangangailangan ng napakalaking pagsisikap ang paggamit ng ganitong antas ng magic. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, agad na pinakawalan ni Eftal ang eksaktong kaparehong spell sa loob lamang ng isang iglap. Nabigla si Fraser sa malakas na hangin na dulot ng pag-atake, ngunit mas lalo siyang namangha sa sumunod niyang nakita. Tinanggal ng pag-atake ni Eftal ang napakalaking bahagi ng kagubatan at hindi makapaniwala si Fraser na isang 7 taong gulang na bata ang kayang gumamit ng ganoong kalakas na magic. Mas nakakagulat pa rito ay nagawa niya iyon agad-agad ng walang incantation. Tanging mga sage na nagsanay sa loob ng maraming dekada lamang ang dapat makagawa ng ganoon at imposibleng magawa iyon ng isang 7 taong gulang na bata. Tinanong niya si Eftal kung ano ang ginawa nito at agad namang humingi ng paumanhin si Eftal. Naalala niyang ang utos ay gayahin lamang ang spell, ngunit ang nagawa niya ay mas naging malapit sa isang level 4 spell. Tuluyang natulala si Fraser dahil ang level 4 ay isang napakataas na antas ng magic. Nalito si Eftal dahil para sa kanya, ang level 4 ay palagi lamang na itinuturing na mababang antas ng magic. Iginiit ni Fraser na sabihin kung paano nagagawa ni Eftal na gumamit ng ganoon kataas na antas ng magic, ngunit nahirapan siyang mag-isip ng maisasagot. Hindi niya maaaring sabihin na isa siyang reincarnation kaya kinailangan niyang gumawa ng ibang paliwanag. Sinabi na lamang niya na hindi niya talaga maipaliwanag iyon at ang ginagawa lamang niya ay iangkop sa kanyang kasalukuyang katawan at isipan ng kaalaman at kapangyarihan sa magic na natutunan niya sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ay casual na inamin ni Eftal na ang totoo ay kaya niyang gumamit ng magic hanggang level 10. Sobrang bigat yun para kay Fraser dahil ang level 10 ay isa ng nawawalang teknolohiya, kaya agad siyang nawalan ng malay. Sinubukan ni Eftal na gisingin ang kanyang kapatid ngunit wala itong naging epekto. Naisip niya na sa buhay na ito ay hindi pa niya kailanman ipinakita sa iba ang kanyang magic. Ngunit base sa naging reaksyon ni Fraser, malinaw na may mali. Bigla niyang naalala na noong natalo niya ang dragon, himala lamang ang itinawag ng mga tao sa kanyang magic at sinabi nilang isang Diyos ang nagligtas sa kanila. Doon mabilis na napagtanto ni Eftal na may kakaiba sa panahong ito.
Habang nagpapagaling si Fraser, nagbasa si Eftal ng ilang aklat tungkol sa mga antas ng magic at doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa loob ng nakaraang 400 taon, ngunit malinaw na lubhang bumagsak ang kultura ng magic kumpara noong panahon niya. Ang dating itinuturing na napaka-advanced na magic ay isa na ngayong nawawalang teknolohiya at hindi na rin pangkaraniwan ang paggamit ng spell ng walang incantation. Ipinaliwanag nito kung bakit nawala ng malay si Fraser. Dahil dito, nagpasya si Eftal na humingi ng paumanhin sa kanya. Nang magising si Fraser, hindi pa rin siya makapaniwala na isang 7 taong gulang na bata ang nakagamit ng spell ng walang incantation. Upang pagtakpan ng katotohanan, gumawa si Eftal ng ibang kwento. Sinabi niyang si Fraser ang gumamit ng isang napakagandang spell na nagpabagsak sa puno at pagkatapos ay may bahagi nito na tumama sa ulo nito kaya nawalan ito ng malay. Agad namang naniwala si Fraser at kinumbinsi ang sarili na iyon nga ang tunay na nangyari. Mula noon, nagpasya si Eftal na lihim na lamang pag-aaralan ang magic. Nagpasya rin siyang makisabay muna kay Fraser tungkol sa pagpasok sa military school, kahit pansamantala lamang. Ipinagpatuloy ni Fraser ang pagsasanay kay Eftal sa espada at palagi nitong ipinapaalala na huwag alisin ang tingin sa kalaban. Inamin ni Eftal sa sarili na wala talaga siyang balak pumasok sa military school. Gayunpaman, naisip niyang maaaring nabago ng indomitable skill mula sa kanyang nakaraang buhay ang kanyang personalidad dahil habang mas maraming beses siyang natatalo, lalo siyang nagiging determinado. Dahil dito, paulit-ulit niyang hinihiling kay Fraser na magkaroon pa sila ng isa pang laban araw-araw. Masaya namang pinagbibigyan siya ni Fraser kaya walang tigil ang kanilang pagsasanay. Pagsapit ng edad na 10 ni Eftal, naisip niyang gusto niyang lumakas sa martial arts sa paraang higit pa sa magic lamang. Madali niyang winasak ang isang bumabagsak na troso at napagtanto niyang napakasayang gumamit ng espada. Naisip din niyang napakagandang titulo ang maging pinakamalakas na magic swordsman. Sa panahong iyon, 3 beses sa isang linggo na siyang sinasanay ni Fraser. Isang araw, sinabi ni Fraser na kakaiba ang kanilang gagawin dahil magkakaroon sila ng espesyal na leksyon. Ibinunyag niyang nag-imbita siya ng isang espesyal na coach upang magturo kay Eftal kapalit niya. Dumating ang isang napakalaking lalaki at tinanong kung si Eftal ba ang batang ikinwento sa kanya ni Fraser. Kinumpirma naman ito ni Fraser at hindi maiwasang mailang si Eftal sa napakalaki nitong pangangatawan. Ipinakilala siya ni Fraser bilang si Mr. Moria, ang dating Knight Commander ng Kaharian ng Azul. Magalang na nagpakilala si Eftal, ngunit sinabi lamang ni Moria na umatake siya anumang oras na handa na siya. Papayagan pa nga siyang maunang umatake, kaya binigyan siya ni Fraser ng pagbati ng swerte. Narinig ni Eftal ang sinabi ni Moria, ngunit wala siyang makitang kahit isang pagkakataong makalusot. Sa isang tingin pa lamang ay masasabi na niyang napakalakas nito. Nainip si Moria dahil nakatayo lamang si Eftal, kaya siya na mismo ang unang kumilos. Napagtanto ni Eftal na sa harap ng napakalaking lakas ni Moria, hindi dahil ayaw niyang gumalaw, kundi dahil hindi talaga siya makagalaw. Sinabi ni Moria na handa na siya at sa isang iglap ay nasa harapan na agad ni Eftal. Napakabilis ng kanyang kilos kaya hindi man lang nakita ni Eftal ang paggalaw ng espada nito, at sinabi ni Moria na napakabagal ng kanyang pagtugon. Naisip ni Moria kung iyon na ba ang lahat ng kaya niya, ngunit hindi sumusuko si Eftal. Ginamit niya ang physical ability enhancement at humanga si Moria na nagagawa niya iyon sa murang edad. Sunod-sunod na pag-atake ang pinakawala ni Eftal kaya sinabi ni Moria na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit siya inirekomenda ni Fraser. Nagulat si Eftal dahil hindi niya alam na may nirerekomendahan pala siya. Ipinaliwanag ni Fraser na habang tinuturuan niya si Eftal, napansin niyang tuwing humahawak ito ng espada ay may bahagyang mana na dumadaloy sa kanyang kamay. Kahit wala siyang magical aptitude, nagagawa niyang kontrolin ang mana sa loob ng kanyang katawan ng napakakinis, halos katulad ng isang tunay na mage o sage. Naisip ni Eftal na may katuturan iyon dahil isa talaga siyang sage noong nakaraan. Napatawa si Moria dahil hindi siya makapaniwalang hindi marunong gumamit ng magic si Eftal ngunit nakakakontrol naman ng mana na parang isang mage. Para sa kanya ay napakatawa nito, ngunit ayaw ni Eftal na pinagtatawanan siya. Naisip niyang madali niyang matatalo si Moria kung gagamit lamang siya ng magic. Gayunpaman, napagpasyahan niyang magiging walang saysay ang panalong iyon. Ang gusto niya ngayon ay talunin si Moria sa isang patas na laban gamit lamang ang espada. Sinubukan ni Eftal na umatake, ngunit napakabigat ng espada ni Moria. Sinabi ni Moria na kulang pa siya sa kasanayan at higit pa roon ay kulang siya sa tangkad at lakas ng katawan. Ayon dito, aabutin pa ng hindi bababa sa 3 taon bago niya ito maging katapat. Pilit na sinasalag ni Eftal ang pag-atake ni Moria nang biglang may nagbago. Mabilis niyang naigalaw ang kanyang katawan at nagawa niyang ihagis si Moria sa lupa. Natuwa si Fraser at agad siyang pinalakpakan, ngunit naisip ni Eftal na tila kusang gumalaw ang kanyang katawan.
Nakilala niya ang teknik na nagamit niya at naalala niyang minsan niya itong natutunan sa ibang mundong pinanggalingan niya. Hindi niya inakalang mapapakinabangan niya iyon, ngunit sa kabutihang palad ay nangyari nga. Inamin ni Moria na ang pagkatalo ay pagkatalo at idineklara niyang pumasa si Eftal sa pagsusulit. Nagtaka si Eftal kung anong pagsusulit ang tinutukoy nito. Doon ibinunyag ni Fraser na may nakalimutan pala siyang mahalagang sabihin. Si Mr. Moria pala ang pinuno ng prestihiyosong Azul School of Military Science. Ibig sabihin, pagsapit ni Eftal sa edad na 15 ay magiging estudyante siya ng isang tunay na military school. Idinagdag pa ni Fraser na siguradong ipagmamalaki siya ng kanyang ina. Lalo pang nagulat si Eftal sa bawat salitang kanyang narinig. Pagkatapos ay nilinaw ni Moria ang isang bagay, sinabi niyang maaaring natalo siya sa laban, ngunit siya pa rin ang nanalo sa sword fight. Hindi maintindihan ni Eftal ang lohikang iyon at nagtaka kung paano nangyari ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang panahon, napansin ni Fraser na mukhang uulan kaya tinanong niya ang ina ni Eftal kung nasaan ito. Sinabi nitong nasa labas si Eftal at nagsasanay ng espada at hindi ito umuuwi kahit masama ang panahon. Umaasa na lamang siyang hindi ito mababasa ng husto at magkakasakit. Sa ilalim ng ulan, lihim palang nagsasanay ng magic si Eftal at gumamit siya ng isang level 10 spell. Napakalakas ng pag-ataking kanyang pinakawalan, ngunit isa siyang perfectionist. Napansin niyang mayroon pa rin kaunting delay kapag gumagamit siya ng level 9 o level 10 spells. Naisip ni Eftal na napakainam ng mga maulang araw na tulad nito dahil malaya siyang makakapagsanay ng magic nang hindi napapansin ng sinuman. Bigla namang nagmamadaling dumating si Fraser dahil nakita niya ang napakalakas na pagtama ng kidlat at nag-alala siya. Agad itong pinalampas ni Eftal at sinabing ayos lang siya. Pinagalitan niya ang sarili dahil muntik na naman niyang mabigla si Fraser. Ipinaalala ni Fraser na sa susunod na taon ay papasok na siya sa military school kaya kailangan niyang siguraduhin hindi siya masasaktan. Sa kaibuturan ng isip ni Eftal, ibinunyag niya ang kanyang tunay na plano. Mula pa noong entrance exam, nakatakda nang pumasok siya sa military school. Sa mundong ito, itinuturing na ganap na adulto ang isang tao sa edad na 15 at 14 na taong gulang pa lamang siya ngayon. Gayunpaman, wala talaga siyang balak pumasok sa military school. Dahil laganap na ang magical aptitude test sa panahong ito, alam niyang magiging mahirap para sa kanya ang tahakin ng landas ng magic sa normal na paraan. Kaya pagdating ng kanyang ika-15 kaarawan, balak niyang umalis ng bahay at magtungo sa Magic Academy sa sarili niyang paraan. Habang pauwi sila, sinabi ni Fraser na may mabuti siyang balita. Ibinunyag niyang sa wakas ay papayag na makipagkita si Duke Ortot kay Eftal. Labis ang saya ng ina ni Eftal at sinabi niyang nangyari lamang iyon dahil sa lahat ng itinuro ni Fraser kay Eftal tungkol sa military science at swordsmanship. Sinabi niyang napakagandang balita nito at sa wakas ay naging sapat na ang lakas ni Eftal upang kilalanin siya ng kanyang ama. Hindi niya napigilan ng maging emosyonal, ngunit hindi ganoon ang naramdaman ni Eftal. Sa kaibuturan ng kanyang isip, wala siyang nakikitang saysay sa pakikipagkita sa isang lalaking 14 na taon siyang binalewala. Maging si Fraser ay naging emosyonal at napaiyak sa sobrang saya para kay Eftal. Sigurado ang ina ni Eftal na pumayag lamang ang duke na makipagkita dahil araw-araw siyang tinulungan at inalagaan ni Fraser. Nagpasya si Eftal na makisabay na lamang sa kanilang kasiyahan dahil ayaw niyang malungkot silang dalawa. Kalaunan ay dumating sila sa mansyon ni Duke Ortot at namangha si Eftal sa sobrang ganda nito. Ipinaalala niya sa sarili na pumunta lamang siya roon para sa kanyang ina at kay Fraser, ngunit bahagya rin siyang nasabik na makilala ang sarili niyang inapo. Pagkatapos ay dinala siya ni Fraser upang makaharap ang kanilang ama. Sa hindi malamang dahilan, napakatahimik ng lahat ng nasa silid. Nagulat ang lahat nang kusang lumapit si Eftal at magpakilala. Sinabi niyang matagal na niyang gustong makilala ang kanyang ama at natigilan ang lahat. Sa kasamaang palad, agad siyang sinabihan ng duke na tawagin na lamang siyang Duke Ortot sa halip na ama. Sinabi nitong hindi niya kailanman kinilala si Eftal at idineklara niyang isa itong kahihiyan sa kanilang pamilya. Nabigla si Eftal dahil iyon ang naging unang pagbati ng lalaking iyon sa sarili niyang anak matapos ang 14 na taon. Tahimik na lamang siyang sumunod at tinawag itong Duke Ortot. Ininsulto pa siya ng duke sa pagsasabing isa siyang inapo ng Lightning Emperor, ngunit wala naman siyang magical aptitude. Idinagdag pa nitong isa siyang ganap na kahihiyan at siguradong umiiyak ang Lightning Emperor dahil sa kanya. Napaisip si Eftal na totoo ngang umiiyak ang Lightning Emperor dahil sa wakas ay nakilala niya ang kanyang sariling inapo at lumabas na isa pala itong napakasamang tao. Lubos na nadismaya si Eftal kaya gusto na lamang niyang umuwi. Pagkatapos ay binanggit ng duke na nabalitaan niyang nakatanggap si Eftal ng espesyal na imbitasyon sa military school. Malakas itong tumawa at sinabing napakagandang balita niyon. Saglit na naisip ni Eftal na baka masaya pala talaga ang kanyang ama na makita siya at baka hindi naman ito ganoon kasama. Ngunit agad na nawasak ang pag-asang iyon nang ibunyag ng duke ang tunay niyang dahilan.
Natutuwa lamang pala ito dahil hindi na niya kailangang gumastos para sa pagkain ni Eftal. Dahil nakapasok si Eftal sa pamamagitan ng espesyal na imbitasyon, libre na ang kanyang pagkain at matutuluyan at magsisimula pa siyang makatanggap ng stipend pagdating ng kanyang 3 taon. Ibig sabihin, wala nang kahit isang gastusin ng duke para sa kanya. Para kay Duke Ortot, ayos lang ang lahat ng iyon basta't hindi magdala ng kahihiyan si Eftal sa pangalan ng kanilang pamilya. Tahimik na binawi ni Eftal ang lahat ng magagandang inisip niya at tuluyan niyang napagdesisyonang isang ang tunay na basura ang lalaking iyon. Napaisip siya kung ipinatawag ba talaga siya ng Duke hanggang roon para lamang sabihin ang lahat ng iyon. Maya-maya, tinawag ng Duke ang isa pa niyang anak na si Joachim. Sinabi niya rito na kahit nagkaroon lamang siya kay Eftal dahil sa isang kapritsyo, iisipin pa rin ng mga tao na kabilang ito sa kanilang pamilya. Kaya gusto niyang subukan ni Joachim kung sapat ba ang lakas ni Eftal upang hindi mapahiya ang sarili sa military school. Agad na naunawaan ni Joachim na ang tunay na gusto ng kanyang ama ay turuan ng leksyon si Eftal, at masaya niya itong tinanggap. Nakakatakot pa ang paraan ng kanyang pagtawa na tila isang baliw, kaya labis na nag-alala si Fraser. Naging seryoso si Eftal dahil malinaw na sa kanya ngayon kung ano talaga ang pakay ng pagpupulong na iyon. Bago magsimula ang duel, binigyan muna ni Fraser ng huling babala si Eftal. Sinabi niyang kahit hindi mukhang delikado si Joachim, ito ang pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan pagdating sa sword fighting. Dahil doon, pinayuhan niya si Eftal na sumuko na lang kung maramdaman niyang wala siyang pag-asang manalo. Kalmadong tumango si Eftal at sinabing naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Fraser. Pagkatapos noon, humakbang si Eftal para simulan ang laban at agad na naghagis si Joachim ng isang espada papunta sa kanya. Pagkasalo pa lang ni Eftal sa espada, agad niyang napansin na mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Joachim na hardwood sword iyon at hindi ordinaryong practice weapon. Sinabi niyang kapag tinamaan ng maayos ang isang tao, sapat ang lakas ng espadang iyon para durugin ang bungo o tuluyang mabasag ang mga buto. Pagkasabi niyon, biglang umiti si Joachim nang nakakatakot habang diretsyong nakatitig kay Eftal. Sinabi niyang walang naidulot ang ina ni Eftal kundi kahihiyan sa royal family dahil nagsilang ito ng isang batang walang talento sa magic. Inamin din ni Joachim na matagal na niyang gustong patayin ang babae. Pero dahil hindi na niya iyon magagawa, ang anak na lang nito ang papatayin niya bilang kapalit. Nang marinig ni Eftal ang mga salitang iyon, biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niyang sina Joachim at ang Duke ang pinakakasuklam-suklam na taong nakilala niya. Mas lalo pa siyang nainis nang maalala niyang ang dalawang hanggal na iyon ay sarili pa niyang mga inapo. Ang simpleng pag-iisip pa lang yun ay lalo pang nagpaalab sa kanyang galit. Hindi na nag-aksaya ng kahit isang segundo si Eftal at agad siyang sumugod kay Joachim habang sunod-sunod na inaatake ito gamit ang kanyang espada. Paulit-ulit siyang humahataw at hindi binigyan si Joachim ng kahit kaunting pagkakataong makahinga. Nagulat pa si Eftal nang makitang bahagya pa ring naiiwasan ni Joachim ang bawat hampas. Kahit hindi natatamaan si Joachim, kitang-kita na hirap na itong makasabay sa bilis at lakas ni Eftal. Lubos na nabigla si Joachim sa napakalaking kapangyarihang ipinapakita ni Eftal. Nagsimula siyang magtaka kung sinapian ba ito ng kung ano dahil ang taong kaharap niya ngayon ay wala ng kahit anong pagkakahawig sa dating mahinang batang kilala niya. Para bang ibang tao na mismo ang kanyang kalaban, nagpatuloy pa ang duel habang walang tigil na nagpapalitan ng mga atake ang dalawa. Maya-maya't itinaas ni Joachim ang kanyang espada para salagin ang isa na namang atake ni Eftal. Eksaktong sandaling iyon, inactivate ni Eftal ang kanyang physical enhancement magic at lubos sa pinalakas ang kanyang katawan. Pagkatapos ay buong lakas niyang inihampas ang hardwood sword at tuluyang winasak ang depensa ni Joachim bago dumiretso ang hampas sa bungo nito at dinurog iyon. Sa iisang atake lang, tuluyan nang natapos ang duel at idineklarang panalo si Eftal. Natigilan ang lahat ng nanunood dahil walang sino man ang nag-akalang matatalo si Joachim ng ganoon lang kadali. Bago tuluyang umalis sa arena, huminto sandali si Eftal at diretsyong tumingin kay Joachim. Sa malamig na boses, binalaan niya ito na kapag muli pa itong nagsalita ng walang respeto tungkol sa kanyang ina, sisiguraduhin niyang mamamatay na ito sa susunod. Pagkatapos noon, lumapit si Eftal sa kanyang ina ngunit agad niyang napansin na tila natatakot ito sa kanya dahil sa ipinakita niyang napakalaking lakas sa duel. Marahan niya itong pinakalma at sinabing wala itong dapat ikatakot dahil gaano man siya kalakas ngayon, siya pa rin ang parehong Eftal na matagal na nitong kilala. Pagkatapos nito, magalang na yumuko si Eftal sa harap ng Duke at nagpasalamat sa pag-imbita sa kanya. Kahit halatang hindi masaya ang Duke sa naging resulta, napilitan pa rin itong batiin si Eftal ng good luck sa pagpasok nito sa military school bago ito tuluyang pinaalis. Kinagabihan, naghanda ang ina ni Eftal ng paborito nitong pagkain bilang pagdiriwang sa kanyang tagumpay.
Mag-uumpisa na sana silang kumain nang bigla silang makarinig ng katok mula sa pintuan ng kanilang bahay. Pagkabukas nila ng pinto, nagulat silang makita sina Moria at Fraser na nakatayo sa labas habang may buhat na sanggol si Fraser. Pagkapasok pa lang sa loob, agad nitong ipinaliwanag ang nangyari. Ayon kay Fraser, kumakalat ang balitang may balak ang paksayo ng ministro na ipapatay ang batang prinsipe habang nasa digmaan ang pangunahing hukbo ng kaharian. Mas maagang dumating ang pag-atake ng mga barbarian kaysa sa inaasahan ng lahat kaya wala silang sapat na oras para makapaghanda dahil biglaan ang lahat ng nangyari. Dahil dito, naisip ni Fraser na ang bahay ni Eftal ang pinakaligtas na lugar para pansamantalang pagtaguan ng prinsipe habang iniisip nila ang susunod na hakbang. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Eftal ang sitwasyong pampulitika. Ang dating hari ng Azul ay may 2 anak na lalaki at mas talentado ang nakababatang anak kaysa sa panganay. Dahil doon, ang nakababatang prinsipe ang naging kasalukuyang hari habang ang nakatatandang kapatid naman ang naging crown minister. Dahil noon ay wala pang lalaking tagapagmana ang kasalukuyang hari, naniniwala ang lahat na ang anak ng ministro ang susunod na uupo sa trono. Pero nagbago ang lahat nang sa wakas ay magkaroon ng sariling anak na lalaki ang hari. Sa isang iglap, tuluyang nasira ang plano ng ministro kaya gusto ngayon ng kanyang paksayo na patayin ang batang prinsipe bago pa ito maging susunod na hari ng kaharian. Kahit naunawaan na ni Eftal ang buong sitwasyon, may isang bagay pa rin siyang hindi maintindihan. Nagtaka siya kung paano nakalusot ang mga barbarian sa depensa ng kaharian at nakarating hanggang sa kabisera gayong sinasabing mas pinaigting na ang seguridad. Naniniwala si Fraser na iisa lang ang taong posibleng may kagagawan nito. Pinaghihinalaan niyang ang duke ang lihim na nasa likod ng lahat dahil kapag nabagsak ang royal family at napalitan ang namumuno, ang duke ang may pinakamalaking mapapakinabangan. Dahil wala na silang ligtas na paraan para bumalik sa kabisera, nagpasya si Fraser na ang tanging natitirang pagpipilian ay tumawid sa hangganan at dalhin ang prinsipe sa pangunahing hukbo ng kaharian kung saan mas magiging ligtas ito. Delikado ang paglalakbay ngunit wala na silang mas magandang paraan kung gusto nilang mapanatiling buhay ang prinsipe. Kinaumagahan, natapos ni Moria at Fraser ang lahat ng paghahanda para sa paglalakbay at nagsimula na silang magpaalam bago umalis. Bigla namang dumating si Eftal at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Masaya namang tinanggap ni Moria at Fraser ang alok dahil alam nilang kakailanganin nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha sa napakapanganib na misyon na iyon. Kahit nagpapasalamat silang kasama nila si Eftal, halatang wasak ang puso ng kanyang ina habang pinapanood nitong muling umalis ng bahay ang kanyang anak. Nagsimula silang maglakad sa loob ng kagubatan habang pinag-uusapan ang pinakaligtas na ruta at ang susunod nilang gagawin. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ingay sa buong kagubatan. Nang mapagtanto nilang may mali, agad silang nagpasyang lumabas ng gubat sa lalong madaling panahon bago pa sila maabyutan ng kung anumang sanhi ng ingay na iyon. Ngunit pagdating nila sa gilid ng kagubatan, bigla silang napahinto. Isang mas nakakatakot na tanawin ang naghihintay sa kanila. Nauna na roon ang duke kasama ang kanyang personal na unit ng mga battle mage at tuluyan ng hineronggan ng kanilang daraanan. Agad nilang naunawaan na wala itong balak hayaang makatakas ang prinsipe at handa itong bawiin anuman ang maging kapalit. Naisip nilang bumalik na lang sa loob ng kagubatan ngunit agad nilang nadiskubreng hineronggan na rin ng isang napakalaking pader ng apoy ang daan sa likuran nila. Doon nila napagtanto na ang malakas na ingay na narinig nila kanina ay ang mga battle mage ng duke na sinusunog na pala ang buong kagubatan. Dahil hineronggan ng naglalagablab na apoy ang isang daan at ng hukbo ng duke ang kabila, tuluyan silang naipit na wala nang matatakbuhan. Nang makita ni Fraser na wala na silang madaling paraan para makatakas, napagpasyahan niyang ang pinakamainam ay subukang makipag-usap sa duke. Lumabas siya sa gitna ng labanan at nakiusap na pakinggan muna siya nito bago pa may mas marami pang masaktan. Nagulat si Fraser nang pumayag ang duke at kalmadong lumapit sa kanya. Saglit na nakahinga ng maluwag si Fraser dahil inakala niyang handa talaga itong makipagkasundo. Ngunit sa simula pa lang ay wala nang balak ang duke na makipag-usap. Nang walang anumang babala, bigla itong naglabas ng isang magic tool at pinakawalan ng isang kidlat papunta kay Fraser. Direktang tinamaan si Fraser at agad na nawalan ng malay bago pa man siya nakapag-react. Kagad pagkatapos noon, nagbigay ng senadoryas ang duke sa lahat ng battle mage nito at inutusang sunugin ang lahat. Sabay-sabay na pinagsama ng mga mage ang kanilang kapangyarihan upang mag-cast ng isang napakalakas na level 6 lightning spell. Bumagsak ang napakalaking spell sa battlefield at tuluyang winasak ang halos lahat ng dinaanan nito. Walang ideya si Eftal kung nakaligtas pa ba si Fraser sa napakalakas sa pag-ataking iyon.
Habang pinapanood niya ang pagkawasak ng paligid, lalo lamang siyang nagalit sa kasakiman ng duke at sa lubos nitong kawalan ng pakialam sa buhay ng mga inosenteng tao. Sa bawat segundong lumilipas ay lalo pang lumalaki ang kanyang galit. Napansin ni Moria na mas naging madilim ang ekspresyon ni Eftal kaysa dati kaya agad niya itong sinubukang pakalmayin bago patuluyang mawalan ng kontrol. Ngunit hindi siya pinansin ni Eftal at kalmado lamang nitong sinabi na ipapakita na niya sa kanilang lahat kung ano ang tunay na magic. Pagkatapos noon, dahan-daang naglakad si Eftal papunta sa battlefield nang walang kahit katiting na takot. Sa harap ng lahat, agad siyang nagcast ng napakalakas na level 9 ice spell. Sa isang iglap, kumalat ang nagyayelong magic sa buong battlefield at tuluyang nagyelo ang buong kagubatan. Ang hindi kapani-pani walang kapangyarihang iyon ay nag-iwan sa lahat ng battle mage pati na rin sa duke na tuluyang natulala dahil ni minsan ay wala pa silang nakitang ganoong kalakas na magic. Nang mapagtanto ng duke na si Eftal ang taong nasa harapan niya, agad ditong inutusan ng kanyang mga battle mage na tigilan na ang pagpipigil at ipakita ang tunay nilang lakas. Walang pag-aalinlangan, muli nilang pinagsama ang kanilang kapangyarihan at sabay-sabay na pinakawalan ng ilang level 5 explosion arrow patungo kay Eftal. Tila direktang tinamaan ang mga pag-atake at lumikha ng napakalaking pagsabog na yumanig sa buong battlefield. Agad namang nagsimulang magdiwang ang duke dahil kumbinsido itong imposibleng may mabuhay sa ganoong kalakas na pag-atake. Ngunit nang unti-unting mawala ang usok, napatigil sa pagsasalita ang lahat. Nakatayo pa rin si Eftal sa eksaktong parehong pwesto at wala man lang kahit isang gasgas. Lumalabas na pinrotektahan niya ang sarili gamit ang kanyang palaging aktibong magic defense circle kaya nagawa niyang harangin ang buong pagsabog ng hindi man lang nasugatan. Dahil desperado na siyang mapigilan si Eftal, iniutos ng duke sa lahat ng kanyang battle mage na gamitin ang level 6 lightning spell laban dito. Habang mabilis na papalapit ang napakalakas na spell, hindi napigilan ni Eftal na mainis. Ang spell na ginagamit laban sa kanya ay siya ring maalamat na lightning magic na orihinal na ipinangalan sa kanya. Ang makita itong ginagamit sa ganoon kaina at kapangit na paraan ay lalo lamang siyang nainis. Nang walang kahit katiting na pag-aalala, kalmado siyang nagcast ng level 7 energy guard spell at napakadali niyang naharang ang buong pag-atake. Ang napakalaking lightning spell ay naglaho nang hindi man lang nakapag-iwan ng kahit isang gasgas kay Eftal. Lahat ng battle mage na nakasaksi ay tuluyang natulala dahil ang level 6 lightning spell ay itinuturing na isang maalamat na magic. Buong buhay nilang pinaniwalaan na imposibleng may taong kayang harangin iyon ng harapan. Pagkatapos noon, dahan-daang lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Eftal. Bigla siyang sumugod diretso sa hanay ng mga battle mage at isa-isang pinabagsak ang mga ito nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong lumaban. Napakabilis at napakalakas ng kanyang bawat galaw kaya wala silang nagawa laban sa kanya. Isa-isang bumagsak ang mga battle mage bago pa nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang mapagtanto ng mga natitira na wala silang kahit katiting na pag-asang talunin siya, agad nilang tinalikuran ang labanan at sinubukang tumakas upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit bago pa makalayo ang sino man sa kanila, itinaas ni Eftal ang kanyang kamay at nagcast ng level 10 lightning spell. Sa isang iglap, nilamon ng napakalakas na magic ang buong battlefield at tuluyang nilipol ang buong hukbo sa iisang pag-atake lamang. Nang tuluyang hamupa ang alikabok, sina Joycam at ang duke na lang ang natitirang buhay. Kalmadong naglakad si Eftal papunta sa dalawa nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Walang kahirap-hirap niyang pinatulog si Joycam sa isang hampas bago pa ito makalaban. Pagkatapos noon, hinarap niya ang duke at diretsyong tumingin sa mga mata nito. Sinabi ni Eftal na wala siyang balak magpakita ng awa sa isang taong kayang isakripisyo maging ang sariling anak para lamang matupad ang makasarili nitong ambisyon. Pagkasabi niya nito, pinatulog din niya ang duke sa isang hampas. Sa wakas ay tuluyan nang natapos ang kudeta, hindi nagtagal, sina Joycam at ang duke ay parehong isinailalim sa pampublikong pagbitay dahil sa kanilang mga krimen at doon tuluyang nagwakas ang kanilang paghihimagsik. Makalipas ang ilang panahon, na-discharge na rin si Fraser mula sa ospital. Nang mabalitaan nito ni Eftal, agad niya itong pinuntahan. Ipinaliwanag ni Fraser na nakaligtas lamang siya dahil sa kwintas ng kanilang pamilya na siyang sumalo sa nakamamatay na pag-atake. Pagkakita pa lang ni Eftal sa kwintas, agad niya itong nakilala bilang Oberyn's Guard. Ito ang dating pag-aari niya sa nakaraan at naipasa sa kanilang angkan sa loob ng napakaraming henerasyon hanggang sa mapunta kay Fraser. Dahil wala na ang duke, si Fraser ang naging bagong pinuno ng kanilang pamilya matapos nitong isugal ang sariling buhay upang protektahan ang Crown Prince sa panahon ng pag-atake.
Bukod pa roon, inalis din ng kaharian sa duke ang lahat ng kanyang titulo at karangalan bilang isang maharlika at tuluyan ng binura ang lahat ng kanyang naiwan na pangalan matapos ang lahat ng kanyang ginawa. Makalipas ang ilang panahon, nagpa siya si Eftal na ipakita kina Fraser at Moria ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan sa magic. Habang pinapanood nila ang isa-isang kamanghamanghang spell na kanyang ipinapakita, pareho silang labis na namangha sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, binalaan nila si Eftal na dapat niyang itago ang kanyang tunay na lakas dahil kapag nalaman ng buong mundo kung gaano siya talaga kalakas, maaari nitong guluhin ang balanse ng buong mundo. Mas lalo pa silang nagulat nang sabihin ni Eftal na balak pa rin niyang pumasok sa magic school. Para kina Fraser at Moria, sobra na ang lakas ni Eftal para may matutunan pa roon. Ngunit ipinaliwanag ni Eftal na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng napakalaking kapangyarihan. Gusto niyang pag-aralan ng maayos ang magic upang matutunan kung paano ganap na kontrolin ang kanyang mga kakayahan at mailabas ang buong potensyal ng bawat spell. Matapos marinig ang kanyang dahilan, buong puso nang sinuportahan ni na Fraser at Moria ang kanyang desisyon, sa wakas ay nakagawa na naman si Eftal ng isa pang mahalagang hakbang sa kanyang paglalakbay tungo sa ganap na pagmaster sa landas ng magic. Iyon ang katapusan ng episode 3, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi at panoorin ang kasunod na video.